pinagawa, kaluan daw sa buwa. So, inay ko si Sinayda pinagawa. So, amay ko si Daghayan pinagawa. Napuunta, Purok Size, Barangay Kalipay, Hingoog City. So, I compare myself as a wildflower. Diba? When we say wildflower, sa forest siya ginato na siya makita. And then, it's, lisod siya pangitaon. And then, panalagsarapod ka or I'm not sure, but for me lang, wala pa akong nakita o bulak na salasang na colorful kay siya. Tagasagara man gid mga colorful ng mga bulak is naara diri sa dili siya makita sa lasang gid like tunga-tunga sa forest. Kay tagasagara makita tig is kanang mga green lang siya. Pero mataw siya like mga pitsil-pitsil, kanang mga orchids. So, and ina siya ng mga bulak. So, I compare myself as a wallflower kay even though I'm not like other flowers or other person which is colorful and blooming, but I have uniqueness inside me that only few people can appreciate it. That's why I compare myself as a wildflower because only few people lang ang nakabalo or nakaila sa unsay naa sa ako. I really appreciate those people who appreciate what is inside me na dili pud na kita but kakita nila as my as a beauty of mine. So my expectation about this subject. So I speak my expectation to this subject is to expand my knowledge about the Higaonong culture, especially sa mga event like sa mga dumalongdong, singampu, and daghan palain na mga event. And then I'm eager to learn sa mga butang or sa mga preparations lang ginabuhat, sila mga procedure sa mga butang na angay na i-ready na nila, unsay dapat buhaton, unsay kinsay mag-attend na ng mga event. I really eager na maka-learn or makuha siya as kanang another knowledge na ako sa akong kaugalingon. So, I expect na at the end of this subject or at the end of this semester, I'm able to, even though na bala gamay lang, but I have na-learn, which is gamay-gamay until maabot sa point na mabuo na ako siya, mudako na siya. And I have already mabuo na ako siya ng knowledge in the future. My 5 unforgettable moments. So, I have here 5, which is, I have here tong time na nagpuyo pa mi sa Butuan. Nakapuyo mi dito because my mom is sa side sa akong mama, which is akong lola, taga Butuan. And then, province sa Butuan, sa Bitan-Agan, dito mi nagpuyo. Dito na ako siya malimtan ng moment kay kadtugid siya is makaingon ko grabe ka-abundance o kauna which is grabe kay ko kaswerte na na-experience ko to kay especially the happiness na lahi ra gyud na dili na ako ma-experience karon like happy and peaceful like wala kay ginahuna-huna lain which is unlike karon na my god noon people mangdagko man gid ta but if for me lang di gito siya nakamalimtan memories kay happiness and peace na ginapangita na ako now. And then everyday nakaon na mo which is dili na mo problema like karon for example karon
every morning maghinuktok ka sa sudan, unlike katong napami sa butuan na grabe bago tumon mi sa kilid na yung kanang udto na kamaisan na manihan na tubuhan na manggahan sa luyo na kapayasan, and then grabe kabundan ka na galang anytime mag-ingon nila na I am rich but I don't have money, like dato ko kay because I have the things na even though dili siya kwarta pero daghan ako that it's the beautiful moment pud nako, which is grabe TikTok na experience sa kayo Kabaw sa balsahan, permanente way unlimited sapa, my goodness. And then so na fresh na kuan hangin, and then peaceful. Grabe, peaceful kay among kinabuhi dito sa Bitanan. Like, and next is birthday greetings. Birthday greetings sa akong mama. I don't really remember the exact age na kanang na-greet ko ni mama, but I really appreciate it, and di na ko malimtan na morning to siya nahitabo, and then si mama mata na pero wala pa siya ni bakod, and then sa wala man good sa likod tapad bisan until now katapad pa ko sa akong mama, tiguang na akong mama, and I know na someday kabalo kaon siya, so sulit ako moment na makaban ako si mama, so that's why tapad ko permanente sa akong mama. And then one night to ay 29 pagka 27 gabi tapad ko 28 tayon sa morning, wala pa siya ni bakod, tapad mi wala siya ni bakod, and then ako mata na, then taga sagara dan na mag-istorya mi sa akong mama, kato na yun tingala ko kay hungar siya sa akin na happy birthday be kanang pasensya na wala tay handa aron siya na okay na basta at least himsog ang lawas. Even though na kanagaling it's just a great things, but for me it's a biggest gift na akong nadawat dito na birthday na ako, which is ayun ko okay na ni ma, sakto na ni ma, okay na kini na gift na akong ma kay akong mama is rare kay ko tawagon na yung baby kita kasi yamina, especially mga saba na my goodness rakad to siya pag yung baby kay usually ako mga igsoon matawag sa ako B, and then si mama panalagsar gid na like rare gid na kung gusto rin na siya magpalambing or maglambing siya mo na yung ginatawag sa kuha. Ito appreciate kay na ako kay happy birthday be, pasensya na kay even though kanang salas man siya pasensya na walay handa, wala siya nagmatter sa kaya nagmatter rin sa kaya greetings. It's like gina-treasure na ako kay my God, ako na ni mama nag-greet sa ako and then no one can compare or nagaling makakuan dito na greetings sa akong mama, which is walay makalupig dito na gift or greetings na gihatag sa akong mama. Sunod is natabo ni siya morning padulong ko sa eskwelahan. It's actually wala may kwarta that time, grade 11 ko, yes grade 11 I know grade 12 ko dani. Padulong na ko sa eskwelahan din unahan sa mong balay na ay tindahan, yeah. Everyday yun na mulakaw kung may manangid ko na ito na ko tingala ko paglakaw na ako ito na ko walay nitubag, and then
Sa unahan, kita na ko si mama, taligsik pa dito siya. Kita na ko si mama nagpurong-purong. Anak ko, ma, kung sa ka diha? Nasa sa tindahan, like, wala man. Siya, ato na tiktukaw. Nitubag din to ang tindahan sa tindahan. Siya na, nati, sa'yo pa ba kayo sa tanan ni Muti? Utang na ka. Nilingi ko. Ano? Kana galing, kaya nga gud ko na, nangutang si mama. Sa day ko, nirason dahin siya na, wala na bito ko yung utang diha. Day, kanang na, pautangan lang ko. Kaya wala na may bukas. Dito dahil sa kung ba na, kadto na time, nanagid ko na. Hindi ka mo itong eskwela. Even though I'm not bright, pero siguro, si Duterte manggalit na presidente, even 75, pero siguro, sige lang, ang diskarte sa kinabuhi. Makapadayon na magyapon da. Hindi ko, never ko na to experience akong mama. Bisan, magato kay, kanang galing sakit kay sabot makita ni mong mama na, kanang naghangyo, buntag pa kay sa tanan, naghangyo siya. Nga na kay, wala na lagi pagkaon, nga. Ganyan, atots. Grabe na gid ba yan. Ang sakit kaysa ko na side kay, wala kabalo ko magulang dito kay ako rin mismo nakasaksi kay ako rin may kamanghuran na bili na sa balay. So nasa college na akong mga magulang and then uban, may pamilya. So ako na lang kami. Ako na lang gid gibubuhi ni mga sa balay mo tong sakit kay tanawon balantawon ba na ikaw na to kag eskwelahan without knowing na imong parents nag-struggle sa inyong balay. Na galing na gusto ko mo-obsent to kay gusto ko matubukid, mga nubag saging, mga kwarta lang. Na thoughts, kamala ko baklay, padarong sa eskwelahan. Sige, what if, manglasit ko? What if manduba ko? Realize din ako na, along the way, realize ko na ako na patayin ko eskwela kay kung undang ko, dito rin ko kutob. And then, even doon na ako yung mga igsuon na, pero I know na po sila isig kapamilya na, which is mas giprioritize na nila ron kay na sila yung mga anak nga kung mundang ko like manglasik lang ko na dili ko magpadayon basin or dili ko moadto sa eskwelahan ko basin man na hinungdan no nabagsak ko so di ko makapasar. So even do sakit kaysa akong buot eskwela ko that time and then promise ko sa akong kalingon never na ako to if-experience akong mama. And never na po na ako si mama ipadto sa mga tindahan para ipautang. That's why even na di ko bright pero maning kamot gid ko makapasar and mangitag trabaho tagaan na ako og maayong dili man dato pero at least stable ang kinabuhi sa akong mama. Like dili na siya mo problema sa everyday niya na pagkaon or sa may kanong ka na ako ina na dili ko na ako to pa-experience po dito. Mo to akong tulo and then ang ikaupat na ako is I know na revenge is na good pero pero karon ay naman ako mga ilang sayings gani na wa ko nagdumot pero di pud ko malimot. It's about my mom. Igsoon sa akong papa. Like that time, grabe may kakobre like gipit. Among balay mo rin po ng balay na mo ron. And then igsoon ni papa is nakaangat na known someone na milyonaryo na kay yung anak nakatrabaho daw dito sa sa to nakatrabaho yung anak. I'm not really sure
And then, nato siya sa balay. Nambog siya. Na din siya na, sus! Yung ginangnang si mama, sus! Inyong balay kahoy. Inyong TV, kamay kaayo. Kabok pagid yung balay, kamay pagid kayong balay. Yung pinakabastusan ginako, yung ginangnang si mama. And then, okay ra yung ginangnang si mama, iya pag yung gipahilak. Kaya ko, kung lalaki pa lang siguro ko, gisumbog ko na to, bisan gamay ko ba? Bisan na. Kaya yung good ko, until now, kato siya na tao, parente sa igsoon sa akong papa, even uyuan ako. Wala mo ko nagdumot. Pero dili ko amin. Dili po na ako. Every time na makita to na ako siya. Mo gitog suntop sa akong nahuna. Digid siya mamahala. It's unforgettable moment gid. Dili gid siya mawala sa akong nahuna. Like, puhon. Inyuha pa karon. Pero puhon pag ako makalugar, dili ta mo ko manulong sa yung balay para ikaw na sus. Tanawa yung ginangnang sa una, tanawa yung ginang pobre. Pero ipakita po na ako sa laha na niangat namin. Karon wala mong sa kanang nalipay ko, pero maybe it's karma sa ilaha. Karon panalagsa na tuwa na sila sa bukid na puyo, and then kana aglisod na sila, and kaluya sa Ginoo kami, even though among balay nanha lang, pero dili na gyud awat sa una na aglisod pa gyud sa everyday na ginapangita na pagkaon. Kanang human sa panhapon, pamahaw, magnoktok ka na sa nagpad, magproblema sa pangitawon sa paniudto. At least, na guys. Ito na ako siya malimtan kay i-promise ko sa akong galingon na puhon lang. Dili man ko maghinambog sa inyo ha, pero ipakita pud na ako sa inyo ha na arang-arang nami. Dili man miabot sa kadato sa inyo ha, pero arang-arang nami. And then, nakita po na ako, nag-inahinay na po. Sa mga igsuon lang, ako na lang wala naka-eskwela. Akong mga igsuon, mana. I mean, ako na lang wala ka-graduate, and then ako mga igsuon na naka-graduate na. So, kakita na sad nila. And then, for me, okay na po nila. Okay na po sa kuha kay. Nibalik na manggut ang karma sila. Even though na, wala ko na kanang, even do sa permero sakit gid kay ulit na gid kay ko, pero nangayo lang gid ko kanang kuan ba na wala ta akong kaulit, nawala siya akong kaulit, pero ang dili po na ako malimtan. Din karon dili po na ako sila mapasaylo, sila gibuhat sa akong mama. Kaya if ever na hinihitabo dadto kay naggrabe manghilak gid sa akong mama, kay grabe gid kasi maka-insulto sa akong mama. Even nadto na hinihitabo, wala ko kabalo kung unsa akong mabuhat sila ha, or unsa mabuhat sa akong pamilya sila. And then, and my last is all about my life in Jollibee. So I work almost 2 years in Jollibee, which is, I can say na unforgettable good kay siya kay in that time I learned something na di na ako wala na ako na-learn sa akong comfort zone. I learned how to go out of my comfort zone. I learned to be independent. I learned how to pag-manage sa everyday na kwarta or imong na income. And I learned na di gid sa yun.
Yana sila na kung makasweldo na kaya, ay naka, no. It's not easy, really. And I learned po dito na stand strong, even doon sa na mga challenges di panghatag, especially ka ng kapoy na kay sa tanan. Pero I learned na mo labay ra ang tanan pagsulay sa kinabuhi. As long as you stay strong and with the presence of God, lang na mo siya kalimtan, ma-survive ka. And that's the best experience sa akong kinabuhi kay until now nadala na ako siya. And ang akong unsa ko karon is tungod sa Jollibee. Akong maturity, akong pangunahuna, ang akong pagka-independent tungod sa Jollibee. And I'm really, really grateful na nakatrabaho ko sa Jollibee. And then, let's proceed to my own insights sa Lupang Hinirang. If for me, Lupang Hinirang makes me feel proud to be a Filipino. Seeing different Filipino and places in the videos remind me that our country is beautiful despite the challenges we faced. It makes me feel connected to my fellow Filipinos and inspire me to love, respect our nations more. Even though we experience intimidation, slavery, battles, and being poor country is not obstacle to achieving success and freedom. So, now, let me think my own insight about the prayer. For me, even though we have different views on religion, we still worship the same God, whether we call him Allah, Magbabaya, or Jesus. The process, the clothing, and place of worship may be different, but our prayers all go to the same destination. Whether we bow down, hold hands, or worship on the top of a mountain, we are all praying to the same Lord. That's all.